magpasawalang yan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipinahayag na naghihirap ng lingkod ang kanyang pagtitiis sa anumang paghihirap. Taglay ang pag-asa sa Panginoong kanyang pinaglilingkuran. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo na ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din, nanglurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis ng sampalin parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko hindi mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling na lulukso. Balibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindi? May pangkat ang mga buhong na sa akin pumaligid. Para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at pa'y butas sa pako matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masin. Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa palaran. Huwag mo akong ulilain, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong.
ang lahat ng ginawa mo ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulong ay pupurihin kita ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod, siya'y inyong dakilain, kayo angkat ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na hinubad ni Jesus ang lahat ng katangian ng pagkadiyos at namuhay bilang alipin hanggang kamatayan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa'y maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagpapakasakit ng Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba at iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Itinanong sa kanya ni Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tumugon si Jesus. Kayo daw nagsasabi, Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino mang ang hiling sangat kanya ng taong bayan, nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Itinanong niya sa kanila, Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinusulan ng mga punong saserdote
na si Barabas ang kanilang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Sa paghangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupi at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya, at sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Sila'y pinagahampas nila ng tambo sa ulo, pinagluluruhan at palibak ng niludluhuran, at matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuutan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus, at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawaging Golgota. Ibig sabihin, pook ng bungo. Siya'y binigyan nila ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat nila ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na tango-tangong nagsabi, pinagya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at ang sabi ng isa't isa, inalipusta rin siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaliang tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang mag-ikatlo ng hapon, si Jesus ay sumitaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani. nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, may tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y pinasa na maasim na alak at pagkatapos ay iniligay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Lulugod ang lahat. Magsitayo tayo. Biglang nagawak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal, at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Ang pasyon ng Panginoon.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po. Ngayon ay tinatapos na po natin ang 40 araw na paghahanda o ang panahon ng Kwaresma at pumapasok na tayo sa pinakadakilang linggo sa buong taon. Masasabi po natin na tayo po ay nasa pinto ng mga mahal na araw o Semana Santa. Mapapansin natin ang kahalagahan ng linggong ito. Sabi ko nga po, bawat araw ay tinatawag nating santo. Diba? Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, at yun na nga, marapat lamang sapagkat ang buong linggo na ito ay nakatuon sa misteryo ng ating pananampalataya. Ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Sinisimulan po natin ang mga mahal na araw sa pamamagitan ng linggo ng palaspas. Ang paggunita natin ang pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem upang harapin ang kanyang kamatayan na mauuwi sa kanyang muling pagkabuhay. Ang mga sumunod sa inyo o nagsimula tayo doon sa bisita ng San Simon at nag-prosesyon patungo dito sa simbahan. Kung paanong ito'y kinikilala sa pangalang Linggo ng Palaspas. Yung unang bahagi na nakatuon nga doon sa matagumpay na pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Nung siya'y ipinagbunyi ng mga tao, nagsisigawan sila, Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng kanyang abang si David, na muling ipinatatag, purihin ang Panginoon. Ito yung bahagi po ng binasa na Ebanghelyo kanina, bago simulan ng prosesyon. Kung paano isinisigaw ito habang ang Panginoon nakasakay sa isang bisirong asno at inilatag nila ang kanilang mga balabal doon sa dinadaanan ng Panginoon. May mga pumutol ng madahong sangang kahoy ng olibo at ipinagbunyi ang Panginoon. Ito ang unang linggo ng palaspas. Ang tagpong ito ay nagpatuloy. Kanina sa sinimula natin ang banal na misa, kung saan dito nga po ay narinig natin yung kabuuan ng pasyon ng Panginoong Jesucristo. Ito po yung ikalawang bahagi ng pagdiriwang sa linggo po ito. Ang linggong ito'y kaya ito po'y tinatawag din po na linggo ng pagpapakasakit. Minsan tinatawag pong linggo ng pagpapakasakit. Inilalahad sa atin sa mga pagbasa ang kadakilaan, karangalan, at kabayanihan na ginawa ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Narinig po natin sa unang pagbasa mula sa aklat ni Isaias, yung tawag awit ng lingkod ng Panginoon. Sa wikang Hebreo, Eved Yahweh. Sinabi po rito na ang lingkod ng Panginoon ay magbabata ng pahirap at mga pasakit sa kamay ng mga umuusig. Buong pagpapakababa niyang
babatahin ang lahat. Walang reklamo, walang paghihimagsik o pagtutol, walang puot o galit. Ito ay bunga ng kanyang pananalig na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Sabi nga sa isang bahagi ng awit ng lingkod, sabi po doon, ang mga pagdustang ginawa nila hindi ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Sa ikalawang pagbasa naman sa sulat sa mga taga-Efeso, natunghayan po natin ang tinatawag na misteryo ng tagapagligtas. O sa wikang English, eschatological mystery. Dito po'y binanggit ang pagpapakumbaba ng Panginoong Hesus. Sabi nga, hinubad niya ang kanyang pagkadiyos. Nagpakababa sa pagiging tao at mistulang isang alipin na sumunod sa kalooban ng Ama hanggang sa kamatayan sa krus. At dahil dito ay itinanghal ng Ama at sinamba ang lahat. Sabi nga po doon sa sulat, ipahayag ng lahat na si Jesucristong Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ito ang tunay na tagapagligtas. At sa bahagi naman ng mabuting balita, narinig po ninyo mismo ang pasyon ng Panginoon mula sa Ebanghelyo ni San Marcos. Isinaysay sa atin ang pagpapakababang ginawa ng Panginoon sa kanyang paghihirap at pagpapakasakit hanggang siya'y ipako sa krus at dito'y namatay. Walang pagtutol, walang paghihimagsik, walang reklamo. Siya ang tunay na lingkod ng Panginoon na binanggit sa unang pagbasa. Siya ang Ebed Yahweh at lahat ng ito ay kanyang tinanggap sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Dito niya naipamalas kahit na sa mga walang kinikilalang Diyos na tunay nga siya ang anak ng Diyos. Sapagkat doon sa huling bahagi at po nung pagbasa ng pasyon ng Panginoon, sabi po doon, nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitang Romano at nang makita niya kung paano namatay si Jesus, kanyang nasambit, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Walang kinalaman sa mga Hudyo, pero nagawang manalig kay Kristo. Mga minamahal na kapatid, ngayong nasa mga mahal na araw na tayo, naway namnamin natin ng lubusan ang mga pahayag ng Diyos na nagbibigay sa atin ng paggabay upang magawa nating sumunod kay Kristo. At bunga nito, tayo'y magtamasa ng tunay na kaligayahan, kaluguran, kapayapaan sa ating buhay. Itinuturo sa atin ng Panginoon ang daan patungo sa buhay, patungo sa kaligayahan, patungo sa kaligtasan. Huwag po nating sayangin ang linggong ito, ang pagkakataong ibinibigay sa atin. Sa mga araw ng linggong ito, yun nga, tinatawag na santo, ibig sabihin banal. At sa araw ng ito, sa linggo ng Palaspas,
inilahad na sa atin ang kabuuan ng magaganap sa buong linggo. Kaya nga pwede natin sabihin na yung buong linggo ay katumbas lamang ng isang araw. Kaya nga siguro, sabi ko nga po, yung ika-apat na pong araw ng Kwaresma ay pumatakbo o pumapatak sa linggo ng palaspas sa araw na ito. Buong linggo na ang hahantungan ay ang muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, damahin natin sa linggong ito, lalo na sa Triduo, sa araw ng Huwebes Santo, Biyernes Santo, at yung Sabado de Gloria ng pagkabuhay ng Panginoon. Damahin natin ang dakilang pag-ibig na handog sa atin ng Diyos nung iyalay ni Kristo para sa atin ang kanyang buhay. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, ang Panginoon natin lahat, at ang tao siya lalaki sa Espiritu Santo, pinanganak sa Maria, pinagpasakit ko siya kilala, pinako sa krus ng mga kaibigan, nangalas ng pagkaroon ng mga lima, ngayon at ng araw ng buhay niya, umakyat sa langit, naroroon sa ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumula ito ang bubong sa mga buhay ng mga lahat. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan katoliko, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng Pilipinas ng kailangan, at sa buhay ng mga kapatid. Amen. sa ngalan ni Jesus, ang pangalan higit sa anumang pangalan. Lumuhod tayo sa amang mawain, ating tutugon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Upang mapalakas ng simbahan ang mga nangihina at nawawalan ng loob, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang marinig ng mga pinuno ng bayan ang daing ng mga nagugutom, mga humihingi ng katarungan at naghahangad ng kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang maipagtanggol ang mga tumatanggap ng upasala dahil sa kanilang kulay, lahi, paniniwala o opinyong politikal, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang sa pagdiriwang natin ng mga mahal na araw, matuto tayong limutin ang sarili tulad ni Hesukristo at ibahagi ang buhay sa kapwa, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang mga yumaong nakibahagi kay Kristo sa hirap at pagpapakasakit ay makabahagi rin naman sa kanyang kaluwalhatian, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama mapagmahal, sa aming pagpasok sa mga mahal na araw, dinggin ang aming panalangin at itulod mong pasanin namin ang krus bilang pagsunod kay Hesukristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sa
Mga kapatid, manalangin kayo upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos sabang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin lumikha pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak. Sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ang lahat ng aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salamin sa pagpapakasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aba, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ti Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sama-sama tayo na buong kababaang loob, kilalanin ang pagmamahal ng ating Ama sa Langit sa panalangin ng mga anak. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Ang aming kakanin sa araw-araw, tawarin mo kami sa aming mga sala. Sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, nilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo. Pinagkakalog ko sa inyo ang aking kapayapaan. Tungayin mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ni kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayon lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbaten tayo.
Narito si Jesus, siya na nagalay ng buhay dahil sa pagmamahal sa atin. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sige po, habang nagpapakomunyon po, mga ilang pagbabalita, yung pong susunod na misa po, yung mga regular masses po natin sa araw ng linggo, 8:30 ng umaga, 10:30, at sa hapon, alas 4 ng hapon at alas 6 ng gabi. Sa mga susunod pong araw ay matutunghayan po ninyo yung nakatala ng mga gawain mula bukas hanggang linggo ng pagkabuhay sa Facebook page ng Parokya Gintong Butil, sa mga tarpaulin po na nandiyan sa labas para doon sa mga gawain sa buong linggong ito, lalo na sa 3 araw, yung Triduo, yung Triduo, Huwebes Santo, huling hapunan, yung Biyernes Santo, pagpaparangal sa krus at iba pa, at yung pagsalubong sa Pasko ng Pagkabuhay sa Sabado de Gloria. Yan na nga po, tunghayan na po nyo sa Facebook page ng parokya at kayo na rin sa mga tarpaulin. Pangalawa, sa pagkatapos po ng recessional procession palabas, muli po magbe-bless ng palaspas, at yung 1 oras na pagitan po sa susunod na misa, nagkapalat po tayo na mahiram ang orihinal na kamay ng Poong Jesus Nazareno ng Quiapo. Yung nais po na magpabasbas ng magpapatong ng kamay sa ulo ay pwede pong gawin pagkatapos po ng awiting panghuli mamaya. Yun lamang pong may gusto para dito po sa loob ng simbahan. Mapalad po tayo. Sinundo ko po ng Biyernes, mamaya ibabalik kong personal doon sa salamat kay Father June Sescon, ang parish priest at rektor ng Quiapo, na pinaunlakan tayo na mahiram ng 2 gabi, 2 araw, para yun na nga po, makiisa sa atin sa pagsalubong sa linggo, mahal na araw na ito. Maraming salamat po. Magsitayo po tayo ngayon. Manalangin tayo. Ama mapagmahal, ngayon kami pinagpagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami yung pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan. Pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mong kami makarating sa aming paroroonan. Pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo ngayon at tingin ang pagbabasbas na nagmumula sa Diyos. Ang Diyos amang mawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod niyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay. Makamtanawaan niyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan. Kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo makihati sa pagpapakasakit ng Panginoon. Salamat sa Diyos.